hindi, it will not make a big, it will make a big difference. Alright, magandang gabi po sa inyo lahat mga tepo. Ayan, so kasama pa natin si Ate Kay dito sa kanilang bahay at patatapos nga lang namin mag-garden doon sa labas po nila sa harapan. So naging malinis na. Hindi ko lang ito yung aking GoPro. Lobat kanina. So may mga video po yan. Bago lahat, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga viewers na sumusuporta sa akin. At syempre kay Kuya Jaffer Sniper. At sa mga solid na supporter ko, sa mga nagdonong skip ads, lalo na kay Ate Kay at kay Kuya Kay, yan sa Sword Team USA, maraming salamat po sa inyo. Yan, at kay Ninang May Santos, kay Ninang Eric J. Corpus, kay Ate Bella Survivor, at kay Sir Bruce Aguilion, at kay Kuya Jesse Paraneho, at kay Kuya Fernando Bonifacio, sa lahat-lahat po, maraming salamat. Ngayon, may gusto lang po paliwanag sa Ate Kay about doon sa Bukana, doon sa tabing dagat, sa mga nililinisan ko, no? Dahil yung mga tao doon sa amin ay walang respeto nga sa pagtatapon ng basura. So nag-comment nga doon si Ate Kay na nandun lahat, napakahaba. So may naririnig pa nga po akong kung ano mga sinasabi about sa akin nga, yun lang daw kayo nililinis sa harapan nila kay Jaffer, at doon kay Consial Lando, at doon pa sa banda nila kay Michael sa Kubo. So magpapaliwanag si Ate Kay. Ang sa akin lang naman, no, gusto ko lang sanang hindi naman mag-explain, more of like to give my opinion, no. Sa akin lang po, no, opinion ko lang to, at medyo meron din pong nagbigay ng express din sila ng opinion dahil nga po napanood yung vlog ni Matepo, no. First of all, gusto ko pong sabihin sana, no, sa nagsasabi ng naririnig nga ni Matepo na bakit nga daw yun lang ang nililinis ni Matepo. Unang-una po, no, isipin nyo muna na pasalamat kayo na merong kahit isang vlogger o isang tao na naglinis doon after po ng Bagyong Christine. Dahil nakita natin lahat yon kung gaano po kapangit at kadaming basura ang dinala ni Bagyong Christine. So ganun pa man, no. Pangalawa po, si Matepo ay hindi po bayarin na tao para maglinis doon sa tabing dagat. Wala po kaming, hindi po namin siya inalok ng kung ano or whatever para lang malinis yun. Kasi una po, hindi naman po namin pag-aari yun, no. At hindi rin pag-aari ni Matepo yun. So para merong masabi na bakit yun lang ang nililinis ni Matepo, sa akin po, sa aking paningin lang at sa aking advantage, no? Kasi nga po, si Jaffer ay doon nakatira. Nakita nyo, halos araw-araw may bumibisita doon. Padating na kayo ng summer, no? Lalong dadami ang bisita. Hindi lang naman po kay Jaffer, but most of the time na ang bumibisita po doon, ang hinahanap ay si Jaffer Sniper. So, syempre, para naman mong maging maganda ang kapaligiran at presentable naman kahit papaano, so siguro naisip din po ni Matepo na linisan yun dahil siya po ay magandang tao. Maano po siya, matulungin siya. Gusto niya ang kapaligiran ay medyo malinis, no? May mga bata, mga anak nyo, naglalakaran doon. Yung iba, walang tsinelas. Kita nyo naman sa vlog ni Matepo, there were a few times na nakaapak siya ng kahoy na merong pako. Pasalamat kayo, ang kanyang tsinelas ay medyo makapal. Oo. So, pangatlo po, no, sabihin na natin na ginawa niyang content
ang paglilinis doon sa tabi ng dagat. At ginawa niyang content for his benefit dahil nga sa kanyang vlog. Sa dami nyo dyan na nagbablog, no? Ni isa sa inyo na hindi naman ginawa din yung ginagawa niya. Ang lawak ng dagat. Wala namang sabihin mo hindi naman niya kinanya na, ito kanyang ililinisin. Wala naman po siyang ginasabing gano'n, no? Ang sa akin lang, no, maging disiplina sana kayo sa inyong mga basura, no? Kinukuha naman po ng city, ng municipal dyan, ang basura nyo once a week. Sana maging disiplina kayo kung saan nyo itatapon ang basura. Magkaroon kayo ng kooperasyon siguro, or magkaroon kayo ng isang, kung ilan kayo dyan sa inyong kapaligiran. Siguro kung anong araw yun o si ganoong pamilya ang magdadala doon sa labas kung saan po hinahakot yung basura. Hindi nyo pwedeng pairalin ang katamaran. Pangalawa po, yan po ay sa inyo ring kalusugan. Diyan kayo nakatira. Nakikita nyo yan. Ang basura, pag po uuudin yan, no, hanggang sa maaano na mga bata. Kaya ang mga bata dyan sa Bukana o sa lugar na yan, lagi na lang may sipon, may sakit, no? Dahil din po yan sa inyong sa inyong kapaligiran. Nabulol na naman si Mrs. K. So, yun lang po, no? Wag na tayo pong magsalita, no? Sabi nga, ilang beses po sinasabi ni Jeff na merong rules ngayon, tapat mo, linis mo. Ano po nangyari doon? Diba? Dito po sa Imus, ganun din kami. No? Sa subdivision namin, tapat namin, linis namin. So sana, ano na lang tayo, magkasundo, no? Maglinis kayo dyan. You never know na maaring meron pong sponsor, no, na ma-touch sa inyong gagawin, sa inyong kapaligiran dyan. Katulad po na ginawa ni Matepo. Na-touch po kami, marami po kami, 6 o 7 kami na na-touch sa ginawa ni Matepo. Kaya po, naisip namin na bigyan siya ng konting tulong, no? Dahil hindi naman po gawang biro ang maglinis dyan. Pawis, no? Pagod. Siyempre. Tapos nakikita ko si Matepo, sabi ko nga sa kanya, dapat nakamas siya, naka-gloves, pero hindi, no? So, kaya hindi tayo dapat magsalita ng ganun. Kung hindi na nyo malinis ang inyong harapan, huwag nyo nang dagdagan. Bakit pa kayo doon pa kayo magtatapon ng basura? Sino bang makakakita nun? Sino makakaamoy nun? Kayo din. Diba? Ganun lang yun. So, mag-ano na lang kayo. Maging disiplina kayo talaga pagdating sa basura. Kasi po dito ang basura, kahit po kami, no? Kami po, ang basura namin, meron kaming lagayan. At alam ko, pag ako po minsan ilagay dyan na pagkain na nabubulok, no? Inuuod po yan. Nangyari po yan sa akin ilang beses na. At talaga pong yan magdadala ng sakit, no? Kaya sana maging ano na lang kayo, mag-cooperate na lang kayo. Tulungan po ba? Oo, tulungan. Talagang kailangan talaga. Kasi talagang ano yan ang Bukana po ay sikat na. Tandaan nyo yan. Sikat na ang Bukana. Dadayuhin at dadayuhin kayo ng tao. Pero meron pong minsan na dadayo at makikita. Siyempre, gusto nyo naman kahit papaano, no? Kahit papaano po, ay makita nila na
at madama din nila na pwedeng ipagmalaki ang bukana. Diba? Yun lang po sana. So sana maging ano kayo, magtulungan kayo sa bawat isa. Ang basura ilagay sa dapat kalagayan. Ngayon, ito po, meron ako ipopropose. Kung ang kailangan ay lagayan or bin for garbage at wala kayo noon, pwede nating gawa ng paraan yan. So, iaano ko na lang kay Matepo kung halimbawa iyan po ay isang kailangan dyan sa inyo para matuto at madisiplina kayong magtapon ng basura sa nararapat na lagayan, pwede natin po yung pag-usapan. Yun lang. Salamat. Ayan, so ano rin maganda rin din nasa isip ko na rin yan maglalagay ng karatula na ayun nga, bawal magtapon. Oo, at saka yung lagayan talaga ng yung bin, yung katulad ng binili ko, nakita mo? Binili kong bin. yung tulak. Oo. Para ang mga basura na ilalagay sa dapat talagang lagyanan. Para pag dinala mo doon at binigay mo sa basurero, you know, dahil syempre yung mga basurero din, hindi naman, you know, I mean, ang basurero dito talaga, amazed din ako. Dahil wala silang mask, wala silang... wala silang mga gamit. Oo, wala silang... Ay, Diyos ko, sa amin, ang basurero talagang... May machine yan, talagang... Oo, may machine na talagang umaano sa loob, yung nahawakan yung garbage bag, at yun ang isang tao lang. You know, pero dito, nakita mo, nasa ibabaw sila ng basura. Diyos ko. Yes. Oo, yes. Pero syempre, Amerika yon. So dito, hindi ganon. So, nung isang araw, nung nandun kami sa Bukana, maraming na dumalaw kay Jeff, no? At merong atang in-explain din kay Jeff na magkaroon kayo ng recycle na dapat ang recommended nila ay kontakin na sana meron kayong makontak sa isang halimbawa Pepsi or Coke na pwede nilang bibilhin nila yung plastic bottle. Oo. Kasi yun, nire-recycle lang yun. Para iyon. O kaya bote, nire-recycle, bibilhin. Tiyak, mawawala ang basura. Opo, maganda yung yes. Yes. At sa amin, kaya ako bumili ng blue, susunod kong bibilhin kasi yan, yan ang sa garbage, yan yung parang na-decompose, no? So susunod kong bibilhin ay green para sa mga plastic bottles. Oo, susunod yung yellow para sa mga bote. Oo, mga ganon. Yun lang naman. So sana, huwag nyo naman masamain, no? Ang sa akin lang, no, minsan maghina-hinay tayo sa ating mga pananalita at syempre kung tayo'y nakakasakit naman ng damdamin, hindi naman tama. Pero, like I said, si Matepo po ay hindi bayarin para maglinis sa tabing dagat. No, hindi po siya empleyado ng Barangay Bukana na para siya ay maglinis doon. Hindi niya po obligasyon na maglinis doon. Yun ay ginagawa niya bukal sa kanyang kalooban. Kasi siya po ay mabuting tao. So sana, tularan na lang natin. Huwag na po tayong magsalita ng hindi naman maganda, no? Tsaka pa isa pa rin natin kaya nga. Kaya ko lang na talaga nanuhin niya. Siyempre may mga bisita na dumarating sa dumadayo, talagang dinadayo. Oo. Kasi yung mga nakaraang buwan may dumadayo mga bisita, ang dami mga nakakalat, yes. ano man yung sa ano. Oo. Kaya ayun talaga. Minsan talaga ang main pakay nila ay ang madalaw at makita si Jeff, no? Pero minsan pag kayo ay nakilala nila, si Matepo TV vlog pala ito, o si Regondox Takbo official pala to, o si
sino pa ba yung mga nandoon? Minsan, natutuwa sila kung makikita nila kayo. Pero ang talagang pakay nila, si Jeff. Kung kayo ay makikita at kayo na-recognize, siyempre, you know, para sa mga taong dumadayo, that's a plus for them. And it's a plus for you dahil nakilala ka ng isang viewers dahil din kay Jeff, kumbaga sa ano. So, dapat yun, huwag niyong masamain, no? Tulungan na lang, maging disiplina sana kayo sa inyong mga basura. Yun lang. Yun. So, ayan. Sana maano lang, maging tulungan na lang sa paglilinis sa tabing dagat, lalo na darating ang summer. Siyempre, maraming bisita yung darating. Marami talaga. At minsan, kasi pag nakikita nilang malinis ang kapaligiran, yung mga taong pumupunta doon, matutuwa sila. So, hindi rin sila mag-iiwan ng basura. Diba? So, ganun lang yan. You just have to be a good example sa ibang tao para makita nila, ang linis ng bukana, diba? Kahit na sabihin mong, huwag nyo namang masamain, no? Kahit makita nila yung mga bahay nyo dyan na nandyan, it makes a big difference na makita nila na kahit ganun lang ang bahay nyo, nakikita nila na malinis ang inyong kapaligiran, hindi, it will make a big difference kasi. So sana maisip nyo yun, no? Ako po ay nagbibigay lang ng opinion ko sa nakikita ko. At pinapasa ko lang po yan para din naman sa ikabubuti ng lahat. So, yun lang. Okay, so maraming salamat sa paliwanag ni Ate Kay, no, sa mag-comment kayo at mag-ask kayo ng question at sasagutin natin yan. Ayan. Diba? So, ganun lang. Ayan. Salamat sa lahat din sa mga sumusuporta, sa mga solid po, no. Nagpapasalamat po ako ng marami sa unang pasasalamat po sa inyo. Napaka-solid ninyo po. Ayan. So, pangas na. Alright, peace Gabi out! na. At tayo ay sabayan. Ayan. So, ayan. Salamat kay Ate Kay. Ayan. At talagang napaka-solid din po nito para sa ano natin ng Soward family at sa Soward community. Ano yan, ayan. Kay Lord, ayan, nagpapasalamat ako ng marami dahil hindi ako pinaabayaan. At lagi tayo ginagabayan. Ayan. Sa lahat po, salamat. So, sana maunawaan nyo ang sinabi ni Ate Kay at magtulungan tayo para malinis yung kapaligiran doon sa tabing dagat. Kasi kasagwa po talaga ng tabing dagat. Meron po ako niya before at after. So, pag nalinis yun, lahat, isasama ko yun dito sa kanila. Meron po kasi ako yung picture kung gaano. Nakita ko na yun. Nakita ko na sa ano. Nakita ko na. Bago ko linisin yun, talagang napakadumi. Ibang-iba ngayon kaysa nung 2 months ago. Opo. Yung napakaganda na ng laki ng pinagbago yung tabing dagat. Yes. So ayan, hanggang dito na lang. I love you all mga tepo.